Good sa lahat, mga friends. Ito na yung nagawa natin na finished product na sardines. Ayan, ilagay na natin sa buti. Yan, meron tayong small. Ayan, maliit ito. Meron din siyang may mga, siguro nasa 8 piraso ang laman nito. Ito naman, marami. Ito ay nasa 12 pieces ang laman nito. Ayan, yung isa hindi ko kasi nabilang. Ayan. Tsaka yung malaki, ayan, ito ang marami. Ayan, nasa 15 fish or maliliit ang nailagay natin. Yan yung ating natapos na naipasok na natin, na-transfer na natin sa mga lalagyan yung ating finished product na homemade sardines in olive oil. Ayan, 'di ba? Ang sarap-sarap tingnan at saka ang ganda tingnan at pwede rin itong pangregalo. Nasa sa inyo na 'yon kung magregalo kayo at pwede rin nating pangkabuhayan. Nasa sa inyo na 'yon kung gagawa kayo pangkabuhayan ninyo. Ayan, sundin niyo lang yung aking mga recipe. Mayroon pa tayong mga ibang flavor nito, gagawa pa tayo. Kaso lang kasi yung time natin. Mayroon kasi tayong pasok kaya yung ating oras time management talaga. Ayan. Yan yung small. Ito yung medium. Ito yung large na bote. Tsaka iba-ibang hugis na bote. O nakita nyo iba-ibang hugis. Kasi collection ko to na mga bote. Ayan. Mayroon tayong small, medium, and large na mga bote nilagyan natin. O diba ang saya-saya at ang ganda-ganda. Ayan, pwede ninyong pang regalo, pangkain, o sa mga bisita na magdalaw sa inyo, or pwede na rin pang kabuhayan. Ayan, try ninyo sa kusina ninyo. And of course, yung mga kaibigan ninyo magugustuhan talaga ito. Ay no, ito yung hindi siya masyado saucy. Kunting lang, olive oil. Medyo dry siya. Pwedeng hawakan kasi hindi siya messy. At pwede itong diretso. Pag bukas ninyo, iprito or diretso kain na. Ayan, magawa lang kayo ng hot sauce. Later on, gagawa ako ng hot. Kasi ito, pang pamilya, mga bata, pwedeng kumain. Wala na itong buto, ay wala nang tinik. Wala tinik, walang kaliskis or himbis. Kasi talagang soft na siya naluto natin in a right way. Tsaka tungkol sa preservative, salt lang ang preservative nito. Kaya kainin lang ito within 1 month. Ubos na to o baka hindi na abutin ng 1 araw. Kasi yung nilagay natin na apple cider at saka yung pickles ay mayroon na yung mga preservative. Kaya no need na tayo maglagay ng mga preservative. Yun ang aking tips. Hindi na kailangan maglagay pa tayo ng preservative kasi homemade, kinakain ka agad yan. Hindi naman ito nakadisplay sa mga butika. Ay, butik kasi dito ang department store. Ayan, hindi naman kailangan to i-display. Di-display lang natin ito sa loob ng ating refrigerator. Pagbukas, ayan, ready na kainin. O, diba mga kaludes? Yan yung pinapakita ko sa inyo. Ang ating simpleng paggawa ng homemade sardines. Kaya thank you for watching. Hope nagustuhan niyo yung ating presentation ngayon. Yan, Christmas gift, Christmas food, and Christmas kabuhayan. Ayan. Thank you for watching. O, diba ang sarap-sarap ng ating Christmas food today? Ayan. Homemade sardines in olive oil. Kaya subukan nyo sa kusina ninyo, gumawa ng ganito. Madali lang talaga. Easy lang. Kahit anong isda pwede. Ito kasi yung isda na to, talagang pang sardines ito dito sa Norway. Meron silang tinitinda sa market na talagang ang production ay sa mga big processing. Ayan, ito naman sa atin, homemade lang ito. Kaya, ayan.
O di ba ang saya-saya natin, nakagawa na tayo ng finished product ng ating homemade sardines in olive oil. Ayan, nakagawa tayo ng 3 bote, small, medium, and large. Kaya gumawa na rin kayo sa bahay niyo, pang Pasko ninyo, or pang regalo, or pang kabuhayan. Ayan, nasa sa inyo na yon. Ano ang gagawin ninyo sa inyong nagawang homemade sardines? Ayan, o diba ang cute-cute? Ayan, gumawa na rin kayo ng sarili ninyong homemade sardines. Napakadaling gawin. At saka, I'm sure matutuwa yung mga bisita ninyo or mga kaibigan pag nabigyan nyo ninyo. Ayan. Thank you for watching. See you on the next video sa ating ibang flavor naman na gagawin natin, yung sardines in a hot sauce and a tomato paste. Okay. O, diba ang ganda-ganda tingnan at saka ang ganda-ganda rin pang regalo. Ayan. Salamat sa panunood sa ating finished product na sardines in olive oil.